Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Jeffrey. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo itong naging karanasan namin ng aking kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Uno. Nang mga panahong binata pa lang kami ni Uno, ay nahilig kami sa lakwatsa. Gala rito, gala roon. At malimit na halos malalim na ang gabi kung umuwi kami sa aming mga bahay. Hindi rin naman kami pinagbabawalan ng aming mga magulang na gumala dahil alam nilang magkasama lang kaming dalawa. Isa pa, kahit na mga ganong oras na kami madalas na umuuwi, wala pa naman kaming naranasan na ikinapahamak naming dalawa. Hanggang sa isang hapon noon, nagpaalam ako sa aking ina na aalis ako kasama si Uno dahil pupunta kami sa kaarawan ng isa naming kaibigan na nakatira sa kabilang baryo. Nakita ko kaagad na naging seryoso ang muka ng aking ina. Ilang sandali pang nakalipas, nagsimula na itong magsalita. Hindi nyo ba nababalitaan ang mga nangyayari? Pinag-uusapan ng mga tao sa bayan at maging rito sa ating baryo ang tungkol sa manananggal na nananalasa sa ating lugar. Sabi ni nanay sa akin. Nagkibit balikat lang ako bilang tugon sa aking ina at hindi na pinansin ang mga sumunod na sinabi niya. Nagpaalam na ulit ako sa kanya. At narinig ko pa ang sinabi niyang wag lamang akong magsisisi kung sakaling makaharap ko ang manananggal dahil sa kagustuhan kong gumala at magpaabot ng gabi tuwing umuuwi. Ipinagsawalang bahala ko na lang ang sinabi nito at naglakad na lang patungo sa bahay ni na Uno upang sunduin siya. Saktong pagdating ko sa bahay ni na Uno ay naabutan kong pinagagalitan din siya ng kanyang ina. Narinig ko ring sinabi nito ang tungkol sa manananggal. Subalit, kahit na ano namang sinabi ng ina ni Uno, ay hindi naman ito nagpaawat at nagpaalam din na aalis na. Wala na rin namang nagawa ang kanyang ina, kundi ang sabihing wag lamang sana naming makaharap ang nasabing manananggal at nang hindi kami mapahamak. Naglakad na kami palayo noon at habang naglalakad, nagtatawanan pa kami. Naisip kasi naming kahit nasa ganong edad na ang aming mga ina, naniniwala pa rin sila sa mga ganoong nilalang. Makalipas ang halos 30 minutong paglalakad, narating na rin namin ang bahay ng kaibigan naming si Jacob. Nakita kaagad kami nito, kaya kinawayan kami at tinuro ang mesang may mga inumin. Mabilis naman kaming lumapit sa kanya ni Uno at pumwesto kaagad sa mesa. Hindi na namin naisip na kumain muna at nagsimula na rin kaming uminom. Nakakalimang bote pa lang kami ng alak noon bago namin napagpasyahan ni Uno na umuwi. Madilim na rin kasi ang paligid at isa pa ay may tama na rin kami ng alak. Tinanong pa nga kami ni Jacob kung kaya pa naming umuwi at tumango naman kami. Pwede namang dito muna kayo matulog sa bahay. Mukha kasing hindi nyo na kayang maglakad pa uwi eh. Wika pa ni Jacob. Hindi pa naman kami ganun kalasing, Jacob. Kaya pa naming makauwi. Tugon ko naman sa kanya na sinang-ayunan din ni Uno. Wala na ring nagawa pa si Jacob kundi ang hayaan kami ni Uno. Dahil doon, nagpaalam na kami sa kanila at nagsimula na sa aming paglalakad pauwi. Nang malayo-layo na kami sa baryo ni na Jacob, bigla akong nakaramdam ng kaba
sa hindi ko malamang dahilan. Pakiramdam ko na mga oras na yon, may hindi magandang mangyayari sa amin ni Uno. Subalit kahit na ganon, pinagpatuloy na lang namin ang aming paglalakad at hindi ko na sinabihan pa si Uno tungkol sa bagay na yon. Hanggang sa nakarating na nga kami sa kalagitnaan ng daan at bigla kaming may narinig na ingay. Nung una, hindi na muna namin yon pinansin. Ngunit, napagtanto naming palakas yon ng palakas na para bang papalapit sa amin. Napahinto kami ni Uno sa aming paglalakad at pareho kaming napatanong kung ano ang ingay na yon. Pre, parang pagaspas ng pakpak ang ingay na yan ah. Sabi pa ni Uno. Napatingala kami noon sa kalangitan at inilibot namin ang aming tingin. Ganon na lang ang takot namin ni Uno nang sa hindi inaasahan may natanaw kaming lumilipad na bagay na papalapit sa aming dalawa. Hindi na kami nagdalawang isip na tumakbo nang mapagtanto na isang manananggal yon. Marahil ay kami ang puntirya nito ng gabing yun, kaya binilisan namin ang aming pagtakbo. Hindi na kami lumingon pa kahit na alam namin ni Uno na nakasunod lang ito sa aming likuran. Sinubukan pa naming maghanap ng mapagtataguan noon, ngunit wala kaming mahanap. Mas binilisan na lang namin ang aming pagtakbo hanggang sa muntikan na kaming saklutin ng nilalang. Mabuti na lang at nakadapa kaagad kami ni Uno, kaya hindi ito nagtagumpay. Mabilis ang kilos ng manananggal na yon at hindi namin masundan. Tanging pagdapa lang ang nagawa namin ni Uno ng mga sandaling yon. Alam naming nasa paligid pa ang nilalang dahil dinig na dinig pa namin ang pagaspas ng pakpak nito. Hindi na kami nangahas na bumangon noon sa takot na baka tuluyan kaming masaklot ng manananggal. Sa kabutihang palad naman, bigla na lang tumahimik ang aming paligid. Wala nang pagaspas ng pakpak kaming naririnig. Nagkatitigan kami ni Uno dahil doon. Dali-dali kaming bumangon at saka patakbong tinahak ang daan pa uwi sa aming baryo. Hindi kami huminto sa pagtakbo sa takot na balikan kami ng manananggal. Pagka-uwi ko sa bahay, dumiretso na ako sa aking silid. Ramdam na ramdam ko ang pagod at hingal dahil sa ginawa naming pagtakbo ni Uno. Hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin ako makapaniwala na totoo nga ang sinasabi ng aming mga ina tungkol sa manananggal. Laking pasalamat na lang namin noon ni Uno dahil nakauwi pa kami at hindi na kami pinagdiskitahan pa ng manananggal na yon. Hindi ko na sinabi pa noon sa aking ina ang tungkol sa naging karanasan namin ng gabing yon. Naisip ko kasi kapag sinabi ko pa sa kanya, pagbabawalan niya ako na gumala kasama si Uno. Nang mga sumunod na araw naman, patuloy pa rin kami sa paggala ni Uno. Yun nga lang, hindi na kami masyadong nagpapaabot ng gabi dahil sa takot na baka makaengkwentro ulit namin ang manananggal. Pinagbawalan ako ng aking ina na gumala, lalo na tuwing gabi, at maging si Uno ay ganon din. Naging maugong din kasi noon ang tungkol sa nilalang na yon dahil meron daw itong nabiktima na isang bata sa kabilang baryo ni na Uno. Ayon pa sa mga taga roon, nakita na lang daw kinaumagahan ang bata, natadtad ng kalmot at sugat-sugat sa buong katawan nito.
nakalabas sa mga laman loob ng bata at tila nanuyot na ang dugo nito. Hanggang sa isang beses noon, hindi naman namin inasahan na gagabihin kami ng uwi galing sa bahay ni Jacob. Mga bandang 7:00 pa lang naman yun ng gabi, kaya kahit papano, kampante pa naman kami ni Uno na hindi pa kami aabutan ng aswang sa daan. Binilisan na lang namin ang aming paglalakad para makauwi na rin kami kaagad. Subalit, sa kalagitnaan ng aming paglalakad, napatigil kami ni Uno nang may makita kaming isang babae na naglalakad sa unahan namin. Hindi pamilyar sa amin ang babaeng yon. Dahil doon, nagtaka kami ni Uno kung ano ang ginagawa nito sa daan gayong gabi na at baka makaharap pa niya ang manananggal. Hindi na sana namin yon papansinin, ngunit nakita namin ni Uno na patungo ang babaeng yon sa masukal na parte ng aming daanan. Ano kayang gagawin ng babaeng yan doon? Tanong pa ni Uno sa akin. Delikado na at baka kung ano pa mangyari sa kanya. Ano kaya kung sundan natin siya? Wika ko naman. Nanlaki ang mga mata ni Uno dahil sa sinabi kong yon. Ayaw sana niyang gawin namin ang bagay na yon, ngunit kalaunan, pumayag na lang din naman siya. Sinikap naming sundan ng babae nang hindi nito nahahalata. Pansin kasi namin na panay ang paglinga niya na animoy may kutob siyang merong nakasunod sa kanya. Subalit kahit na ganon, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad hanggang sa makapasok na nga siya sa masukal na parte ng lugar. Tanging liwanag na nagmumula sa buwan ang nagsisilbing ilaw sa madilim na lugar na yon, kaya labis ang pagtataka namin kung anong gagawin ng babae doon. Nagtago kami ni Uno habang pinagmamasdan ng babae na noon ay huminto sa harap ng isang malaking puno. Lumapit ito sa puno at nagpalinga-linga na animoy sinisiguro nito kung may tao o wala. Nang masiguro nga nito na walang tao sa paligid niya, biglang nag-iba ang kilos ng babae. Hindi ganun kalayo ang pwesto ng pinagtataguan namin sa babae, kaya kitang-kita namin ang kilos nito. Walang ano-ano, biglang may inilabas na bote ang babae. Nangunot ang noo ko kung anong gagawin niya sa boteng yon. Makalipas ang ilang sandali, binuksan niya yon at ipinahid sa kanyang katawan ang laman ng bote. Matapos gawin ng babae ang bagay na yon, nagsimula siyang umungol na animoy nasasaktan siya. Pinagmasdan naman namin ni Uno ang mga susunod na mangyayari at gano'n na lang ang gulat namin ni Uno nang mapansin naming tila paunti-unting humihiwalay ang pang-itaas na katawan ng babae sa pang-ibabang katawan nito. Bigla rin itong nagkaroon ng pakpak sa kanyang likuran. Kaya napagtanto namin ni Uno na yun ang manananggal na nambibiktima sa aming lugar. Sa hindi inaasahan noon, napaatras kami ni Uno at nakagawa ng ingay. Dahil doon, mabilis na napalingon sa kinaroroonan namin ang manananggal. Sa takot namin ni Uno, bigla kaming napatayo at mabilis na tumakbo. Kahit nanginginig man ang mga tuhod ko, ay hindi ko na ininda pa dahil ang nasa isip ko ay ang makauwi at makatakas sa manananggal na humahabol sa aming dalawa ni Uno. Noong makalabas na kami sa masukal na parting yon, nagtaka kami dahil paglingon namin,
hindi na nakasunod sa amin ang manananggal. Subalit kahit na ganon, hindi kami naging kampante ni Uno. Muli kaming tumakbo ng mabilis para makauwi kaming dalawa. Subalit, bago pa man namin marating noon ang aming baryo, nakita namin ang manananggal na nakabantay sa aming madadaanan. Sabik na sabik ang mukha nito nung makita kami. Napatigil kami ni Uno sa pagtakbo at nagkatitigan. Hindi na namin alam ang aming gagawin na mga oras na yon. Wala na rin kaming ibang naisip na paraan kung hindi ang labanan na lang ang manananggal, kahit na wala kaming alam sa bagay na yon. Mabilis kaming naghanap ni Uno ng kahoy sa paligid at sakto namang may nakita kaming 2 kahoy, kaya kinuha namin yon. Inihanda namin ang aming mga sarili, lalo na at papalapit na sa amin ang manananggal. Noong ilang di pa na lang ang layo ng nilalang sa amin, napasigaw kami ni Uno at akmang susugod din sana rito. Subalit, bago pa man ito tuluyang makalapit sa amin, bigla itong napaungol at nabuwal sa lupa. Nagtaka kami kung paano nangyari yon, ngunit nung makita namin ang sibat na nakatarak sa likod ng manananggal, doon na namin napagtanto kung ano ang nangyari rito. May mga nagsilapit din noon sa aming kinaroroonan at nakita namin ang aming mga ama na kasamang ilan sa mga kabaryo namin. Meron silang mga dalang pana at sibat. Hindi na nakalipad pa noon ang manananggal dahil sa pagtama ng sibat sa kanya. Tanging pag-ungol lang ang nagawa nito habang nakahandusay sa lupa. Pinagtulungan naman nilang itali ang pakpak nito at kahit anong piglas ng manananggal, hindi na nito nagawang makatakas. Nang sabihin naman ng mga kabaryo namin na hahanapin nila ang kalahating katawan nito bago sunugin ng aswang, hindi na kami nagdalawang isip ni Uno na sabihin sa kanila kung saan namin nakita ang kalahating katawan nito. Pinuntahan namin yon at kinuha. Dahil meron din naman silang dalang gasolina at lampara, nagpasya na lang silang doon na lang sa masukal na parte ng lugar na yon sunugin ang katawan ng aswang. Niyaya naman kami ng aming mga ama na umuwi, kaya hindi na kami noon nanood pa at iniwan na lang ang aming mga kabaryo roon. Laking pasalamat na lang namin dahil naisipan ng aming mga ama na sunduin kami kasama ang aming mga kabaryo. Masama raw ang kutob nila dahil baka kung ano na ang nangyayari sa amin at hindi nga sila nagkamaling nasa panganib na kaming 2 ni Uno. Sa pagkawala ng manananggal na yon, tila nawala na rin ang mga kababalaghang nangyayari sa aming lugar. Simula rin noon, kahit wala nang manananggal, hindi na kami gumagala ni Uno, lalo na tuwing gabi, dahil takot pa rin kami na baka dumating ang araw na hindi lamang manananggal ang makaharap namin sa daan, kundi iba pang nilalang nakalahi nito. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento.